You can now take your seat. Pwede na po kayo magsiupo. For Christ is the end. Dahil si Kristo ang katapusan. Amen? The end of the law for righteousness to everyone that believeth. Sad to say, marami pa mga tao ngayon na sinusunod pa nila yung batas. Or mga, ang tawag doon, kautusan. Okay? In the Old Testaments. Pero sabi dito, in the New Testament, in the book of Romans chapter 10 verse 4, si Kristo ang katapusan ng utos. Amen? Hindi ka magiging matuwid sa pamamagitan ng utos. Would you say amen for it? Hindi ka magiging matuwid sa pamamagitan ng batas ng Israel. Magiging matuwid ka sa pamamagitan ni Kristo. He is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Anyway, hindi tayo mag-stick doon. Dito tayo mag-stick sa first lines. For Christ is the end. Hindi lang siya yung katapusan ng utos. Hindi lang siya yung katapusan ng batas. Siya ang katapusan sa ating buhay. Na ibig sabihin, kung mahahanap mo na siya, wala ka nang hahanapin pang iba. Ano yung pinaka mataas na bundok sa buong mundo? The highest peak in all the world. Mount Pinatubo. Highest peak. Mount Everest. Okay? Napunta na kayo ng Mount Everest? In your dreams. Sana all nakapunta ng Mount Everest. But it will take your life. Maraming mamamatay na hindi pa nakapunta doon. Amen? Hindi pa nakarating doon sa peak na yun, sa tuktok na yun, the highest peak. No? I don't know what it feels to be in the highest peak. Nandun ka sa, nandun sa, I'm top of the world! Ha? Pag aakyat ka na doon, nandun ka na sa feeling na yun, ano? Sisigaw ka siguro, nasa tuktok na ako ng buong mundo. Wala nang tataas pa dito, amen? Pero hindi tayo mabubuhay doon. Hindi tayo sanay sa lamig eh. Ha? Malamig nga lang kanina, ayaw mo nang maligo eh. Aakyat ka pa ng Mount Everest, amen? Nangarap ka bang pumunta ng Mount Everest? Umakyat ng Mount Everest? Sasakay na lang ako ng Everest na sasakyan. Huwag lang akong umakyat sa Mount Everest. The highest peak. Ibig sabihin, wala nang tataas pa doon. Tama? Kung ikaw ay mountain climber, of course, wala namang ibang aim yung mga mountain climbers. Maakyat niya yung mga matataas na bundok. Okay? Checklist. Naakyat ko na ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Hindi alam ng mga young people ngayon yan. Okay? Hindi nyo nga alam palayaw ni Jose Rizal eh. Listen here. I want to climb that mountain. No, pupuntahan ko yan. Yan yung mga aim ng mga mountain climbers. Okay? Pero, pag maakyat niya na ang pinakamataas na bundok at na-reach niya yung peak na yon, masasabi niyang, wala na akong maaakyat pa. Amen? Kasi ito na yung pinakadulo. Ito na yung pinakamataas. Ito na yung huli. Ito na yung katapusan. Nakuha nyo? Si Kristo, siya yung pinakamataas. Si Kristo, siya yung katapusan. Si Kristo, siya na yung dulo ng mga pangarap mo. Ang ibig sabihin, pag ma-achieve mo na siya, at makuha mo na siya, may hahanapin ka pa ba? Wala na. Kasi, He is the end. Hello? Siya yung katapusan. Christ is the end. I would like to bring the message this morning entitled, Christ is the end. Si Kristo ba yung katapusan mo? Siya na ba yung huli? Nangangako ako na ikaw lang talaga ang una at huli kong mamahalin. Ang ibig sabihin nun, pag sasabihin niya yon, wala na siyang hahanapin pa. Tama? Nasasabi ba natin kay Kristo yon nung natagpuan natin siya? And you feel like, eto na yon. Amen? Na-reach ko na. Naakyat ko na.
natagpuan ko na, nahanap ko na. At wala na akong hahanapin pang iba. Amen? It must be the kind of feeling pag tunay mong natagpuan si Kristo. Makinig kayo. Kung sasabihin mong meron kang Kristo at marami ka pang hinahanap, hindi ako maniniwala sa'yo. I tell you, if you are here this morning at sasabihin mong Kristiyano ka at hindi ka pa kontento sa buhay, I doubt kung totoong meron kang Kristo. Kung meron kang Kristo ngayon at marami pang kulang sa buhay mo and you feel unsatisfied, discontented, malungkot, at you feel like marami pang kulang sa'yo, listen here. Nagsisinungaling ka. Kasi ang totoong taong tunay na nakatanggap kay Kristo at nakatagpo kay Kristo, para siyang nakaakyat ng Mount Everest. Eto na yon, amen? Eto na yung pinakamataas. Eto na yung pinakadulo. Eto na yung pinakahuli. Because Christ is what? He is the end. Masasabi mo ba ngayong umagang ito? Christ is my end. He is my ending. Amen? Siya yung pinakadulo. Siya yung pinakahuli. Siya yung pinakahinahanap-hanap ko na pag natagpuan ko na, wala na akong ibang hahanapin pa. Number one, bakit the end si Kristo? Siya yung ending natin. Number one, He is the end of our stories. Okay? He is the end of our story. Naniniwala po ba kayo na ang buhay natin ay may kwento? Ang buhay mo ba ay may kwento? Or walang kwenta? May kwento ang buhay mo, tama? Maganda ba yung kwento or pangit? Love story? Horror? Suspense? Kung ano man yon, may kwento yung buhay mo, amen? Sinong nagsulat? Sino nagsulat? Si Kristo. Sabi ng Book of Hebrews, He is the author and the finisher of our faith. Siya yung nagsulat, siya din yung magtatapos. He is the beginning, He is the end. He is the Alpha and the Omega. No? Siya yung huli at katapusan ng buhay mo. No? Na-try nyo nang manood ng pelikula or mga episodes, uso ngayon sa Netflix, di ba? By episodes yung pinapanood mo. And then, akala mo, yun na yung final season. Tapos yung napanood nyo na, ay sayang! Ay napakabiti naman! Di ba? Mahangin ka. Kasi hindi pa pala huli. Alam mo yung feeling na nahahangin ka? You feel like discontented, you feel like unsatisfied, no? Compared doon sa natapos na kwento nyo pa, ay, napakaganda ng kwento. Ang ganda ng kwento. Ganda ng storya niya. Namatay siya. Ang sweet. Di ba? Kasi alam mo na yung, ay, ganun pala yun yung buong kwento. Napakaganda ng pagkakasulat, ano? As compared doon sa nanonood ka ng by episodes, pero naputol na udlot, cliffhanger. Ano pa kayang katapusan nun? Okay, next episode will be on year 2025. Ang layo pa. Ano? Hindi mo masyadong ma-appreciate. Para kang nahahanging kasi hindi mo alam kung anong kasunod, no? At kung ano yung kwento, anong kabuuan ng kwento niya. Listen here, how many of us here this morning that you feel na ang buhay mo ay parang hanging? Most of us, amen? We feel like hanging yung buhay natin. Alam mo kung bakit? Hindi ka pa nakarating sa katapusan ng buhay mo. Why? It is because hindi mo pa natagpuan si Kristo. He is the ending of our story. Pag nahanap mo na siya, pag natagpuan mo na siya, alam mo na yung, eto na yung end, eto na yung katapusan. Finally, natagpuan ko na. Hello? He is the end. Ano? Mararamdaman mo lang na ang buhay mo ay hanging. It is because, alam mo yung feeling na hanging, ang daming tanong. No? Bakit ganyan? Bakit ganito yung buhay ko? Paano kaya? Alright? You feel uncomfortable sa buhay. Lalong-lalo na pag hindi mo pa natagpuan yung end ng buhay mo, which is Christ. Amen? What I'm trying to say, pag matagpuan mo na si Kristo, nagiging complete na yung buhay mo.
Ibig sabihin nun, pag natagpuan mo na si Kristo sa buhay mo, it feels like the whole story, whole package. Amen? Hindi siya hanging. Kompleto yung buhay mo. Dahil nasasabi mo, kaya nga maraming mga tao nagsasabi, nung natagpuan ko si Kristo, nakumpleto yung buhay ko. Nahanap ko na yung hinahanap ko. He fills my life, He fills my emptiness, He fills my questions. No? Pinuno niya yung buhay ko. Kinumpleto niya yung buhay ko. Okay? I tell you this, ang taong hindi pa nakatagpo kay Kristo, palaging hanging ang buhay. Masasabi ko yun. Walang kasiguraduhan ang buhay. Tama? Ang taong wala pa at hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kaya nga wala sila ngayon. Kaya nga hindi sila sumusunod kay Kristo. Kaya nga hindi sila nagsasamba. Okay? Kasi hinahanap nila yung missing piece na yun. Kasi yung buhay nila ay hanging. Ang buhay nila ay incomplete. Ang buhay nila ay unsatisfied. Ang buhay nila ay puno ng discontentment. Why? Kasi wala pang nagkukumpleto ng buhay nila eh. Ay, alam ko, Pastor, siya lang talaga ang makakapagkumpleto ng buhay ko. Yung mahanap ko na yung the one sa buhay ko. Alright? Akala mo lang yun. Amen? Akala mo lang yun. Yun lang yung huli. Siguro, Pastor, kung mahanap ko na siya sa buhay ko, siguro kumpleto na yung buhay mo. Akala mo lang yun, amen? Kasi hindi yun yung huli. Pwedeng yun yung simula. Alright? Kasi ang buhay natin, pag hindi mo pa nahanap si Kristo, palaging katapusan at magsisimula. Katapusan at magsisimula. Never ending yun. Amen? But when you finally found Christ in your life, magiging kumpleto siya. At masasabi mo, Christ is the end. Amen? Eto na yun. Okay? I finally found the end of my story. Okay? Kaya ma-appreciate mo lang yung kwento ng buhay mo when you reach the end. Especially when you found Christ in your life. Nakakilala na ba kayo ng taong merong Kristo? Kasi yung mga taong na yun, they always have good stories. Amen? Yung mga taong may Kristo, palagi silang may magagandang kwento. Kasi una sa lahat, yung buhay nila, na-reach na yung the end eh. Meron na silang magandang kwento eh. Sa tingin mo, pag matagpuan mo si Kristo, meron kang magagandang kwento na maikukwento? Wala. Kasi yung buhay mo palaging hanging. Paano mo maikukwento ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo kung mismo ikaw naguguluhan ka sa buhay mo? Paano mo maikukwento sa iba ang tungkol kay Kristo kung mismo ikaw hanging palagi yung buhay mo? Walang kasiguraduhan. Maraming mga katanungan na hindi mo masasagot. But when you really found Christ in your life, ang sarap magkwento eh. Amen? Sarap magkwento. Malalaman mo na ang taong ito merong Kristo. Ang sarap magkwento, ang sarap pakinggan. Kompleto palagi yung mga kwento niya. Nakuha nyo? Because number one, He is the end of our stories. Kaya, I'm encouraging you this morning, if there are a lot of things in your life na you feel like hanging yung buhay natin. Ang daming katanungan sa buhay na hindi mo maintindihan. Gusto mo makumpleto yon? You need Christ, amen? Kailangan mo lang si Kristo sa buhay mo. Alright? Number one, He is the end of our stories. Number two, He is the end of our searching. Siya yung katapusan ng ating mga hinahanap. Would you agree with that? Say amen. Parang napakalungkot ng mga buhay nyo, no? Nabuhay na si Kristo pero yung mga mukha nyo, nanatili pa rin siya sa libingan.
Would you say amen? Praise the Lord! Buhay ang Panginoon! Buhay ang Panginoon! We're celebrating Resurrection Sunday pero mga mukha natin patay. Nasa libingan pa. Alam mo yung mukha na nasa libingan? Ha? Para kang zombie, para kang mommy. Praise the Lord! Amen! Amen! Hoy! Buhay yung Panginoon natin! Amen? Nabuhay siya. Let's celebrate. Nabuhay siya. Right? Parang gusto ko na matulog ulit. Kasi yung title mo, Pastor, The End eh. Nakakalungkot yung pag The End. Dapat beginning, Pastor, di ba? Okay. Bahin natin, Brother Chad. Christ is the beginning. Joke lang, Brother Chad. He is the end of our searching. Amen? He is the end of our searching. Pastor, ano man yon, meron akong hinahanap. Raise your hand. Meron akong hinahanap, Pastor. Meron akong hinahanap. Wala naman taong walang hinahanap. Amen? Barya, kwarta, pambayad, okay? Dami nating hinahanap. But listen here. Sabi dito, Christ is the end of our searching. Ang ibig sabihin nun, pag matagpuan mo na siya, wala ka nang hahanapin pa. Would you agree with that? Meron akong friend dati. Sabi niya, kung matagpuan ko na siya sa buhay ko, i-update ko yung status ko. Sabihin ko, search is over. Search is over. Uy, gawin natin yun. Sabi niya, sige, gawin natin yun. Ngayon, that was many years ago. Okay? Marami na siyang naging boyfriends. Marami na siyang mga, nakikita ko sa update ng social media status niya. Pero hindi ko pa rin nabasa yung search is over eh. Search is over. Baka hindi pa talaga niya natagpuan. No? Baka hindi yan yung hinahanap niya. And I remember, sabi niya sa akin, ikaw din, pag mahanap mo na yung yung sabihin mo, search is over. Nakakilig kaya yun, sabi niya. Sabi ko naman, bakit nyo naman gagawin yun? Tsaka, hindi naman yan yung hinahanap ko sa buhay. At kung meron man akong hinahanap sa buhay, natagpuan ko na siya. Amen? Yun si Kristo. Hello? When I was a very young person, natagpuan ko si Kristo. Kaya lang, wala pang social media nun. Pero nasabi ko, deep in my heart, search is over. Amen? Kasi pag matagpuan mo si Kristo, siya na yung end of all your searching. Wala na ako sa stage na yon. Wala na ako sa level na yon. Wala na ako doon sa stage of searching. Amen? Nung natagpuan ko na si Kristo. Saang stage ka na, Pastor? I'm on a stage of enjoying the goodness of God in my life. Amen? All my life you have been faithful. Wala pa akong jowa nun. All my life you have been so good. Napakabuti mo, Panginoon. Tapos may mga namamansin, hi, JR! Ang cute mo. Disturbo lang kayo sa buhay ko. With every breath that I'm enabled, oh, I will sing of the goodness of God. Amen? I'm on that level of enjoying the goodness of God. Kahit walang-wala ka, Pastor. Kahit wala kang mga ganyan, mga kabebe time. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Kaya nung dumating siya sa buhay ko, I was like 27 years old ako nung panahon na yun.
27. And she is, ay, di daw sasabihin. Kaya, nung dumating siya sa buhay ko, I was like, totoo. Totoo, Panginoon. Ngayon na? Now na, as in, sige na nga, Panginoon. When I have sense na ito na yung perfect time, binigyan ng Panginoon, ibibigay siya sa tamang panahon. Amen? Alam mo, if you feel like may hinahanap ka at hindi mo pa natagpuan, maybe because you are searching for the wrong one. Baka mali yung hinahanap mo. Kaya feeling mo, may hinahanap ka na hindi mo pa nahanap hanggang ngayon. Dahil mali yung hinahanap mo. You feel like always hanging. Naramdaman mo yun, hanging ka palagi. Bakit wala? Nasaan? Kailan? Saan? Sino? Palaging hanging yung buhay. Nagulat si Ariel Jones. Ariel Jones! Make it sure na tama yung hinahanap natin, amen? Kasi pag mali yung hinahanap mo, hindi mo talaga yun mahanap. Pero pag si Kristo yung hahanapin mo, sasabihin mo, eto na yun, amen? Nagpapasalamat ako sa Panginoon na maaga ko natagpuan si Kristo. Pero pag matagpuan mo na siya, listen, gusto mo matagpuan siya? Pag matagpuan mo na siya, makakaawit ka. Amen? All my life you have been faithful. Busy ka sa pag-aawit sa Panginoon. You don't feel like empty, amen? Hindi mo mararamdaman na may kulang. Hindi mo mararamdaman na kawawa ka. Kasi palagi mong nararamdaman ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, if I am going to choose my life, I want to spend it enjoying the goodness of God in my life. Rather than searching for things na hindi ko alam kung ito ay nakakabuti para sa akin. Kristiyano tayo pero mukha tayong kawawa. Amen? Kristiyano nga tayo but we always feel like empty. Kristiyano nga tayo but we feel like buti pa sila. Kawawa naman ako. We feel like always searching. Amen? I'll advise you today. Can I advise you this morning? Can I advise you this morning? Tapusin mo na yung paghahanap mo sa pamamagitan ni Kristo. Bakit ako Hindi naman ako naghahanap, pero binigay ng Panginoon sa akin lahat. Say amen. Dami mong inaalala, amen? Dami nating pinoproblema. Dami nating anxieties. Dami nating depression. Dami nating overthinking. Dami nating hinahanap. Pero isa lang yung pwede mong mahanap sa buhay na matatagpuan mo na lahat. Alam mo kung sino yon? It's Christ. Why? Because He is the end of our searching. Maybe this morning you feel like hanging. Hanging palagi ang buhay. Kulang palagi ang buhay. Maybe because mali ang hinahanap mo. Say amen. Baka mali ang hinahanap mo. Ano bang sabi ng Panginoon, Pastor? Seek ye first the kingdom of God. Sino ang hanapin? Si Kristo, ang Diyos sa buhay mo. Unahin mo muna siya. At lahat ng bagay na ito, okay? Lahat ng maaari at pwede mong hanapin, ako nang bahala doon. Amen? Ako nang bahala doon. Unahin mo lang ako. Kasi Panginoon, may kailangan ako nang bahala doon. Unahin mo lang ako. Amen? Uy, punta tayo sa church. Hindi kasi, dami ko pang asikusan. Ang Panginoon ang bahala doon. Amen? Kasi, Panginoon, kasi Panginoon,
walang nag-good morning sa akin eh. Walang nag-good night sa akin. Sabi ng Panginoon, unahin mo muna ako. Ako nang bahala doon. Amen? Ako nang bahala doon. Umawit ka na lang. All my life you have been faithful. Amen? Alam mo, mas maganda magiging busy ka sa pagpuri sa Panginoon. Mas maganda magiging busy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Mas maganda magiging busy ka. Enjoying the goodness of God in your life. Matanong ko kayo, totoo bang napakabuti ng Panginoon? Binigay niya lahat para sa atin, amen? He died and He rose again for us. Bakit malungkot ka? Bakit may kulang? Why? Because hindi mo pa siya natagpuan. Dahil kung totoong natagpuan mo na siya at natagpuan mo na siya, He's the end of all your searching. And you can spend all the rest of your life serving God while God is busy providing your needs. Ayaw mo yun, amen? Kasi may maraming tao na busy, hinahanap yung mga pangangailangan nila at nakalimutan nila ang Panginoon. Ako, pipiliin ko na lang na magiging busy ako sa paglilingkod at pagsasamba sa Panginoon at ang Diyos magiging busy sa pagpo-provide ng mga pangangailangan mo. Amen? Ang sarap kaya nun. Napakasarap kaya nun. Kayo, pili kayo. Hinahabol mo yung pangangailangan at nawawala ka sa Panginoon? O hinahabol mo ang Panginoon at ang Panginoon mismo yung nagpo-provide ng mga pangangailangan mo? Mas pipiliin ko na lang yun. Amen? Hindi magkakamali ang Panginoon. Palagi niya itong sinasabi, unahin mo muna ako. Amen? Unahin mo muna. Pero Lord, basta unahin mo ako. Kasi ganito, unahin mo muna ako. Amen? Unahin mo muna ako. Unahin mo muna ako. Alam mo yun? No? Oy, punta tayo. Oy, meron kami. Oy, sama ka sa... Oy, join tayo. Oy, meron kami. Whatever it is, sasabihin ng Panginoon sa'yo, unahin mo muna ako. Anong bahala doon? Amen? Ako nang bahala doon. Huwag kang mag-alala. Ang dami mong problema, ang dami mong nalala. Amen? Isa lang yung dapat hanapin natin, si Kristo lang. Amen? Why? Because pag matagpuan mo na siya, He is the end of our searching. Pwede ka na mag-update ng status. Search is over. Sino yun? Okay? Number 3. He is the end of our successes. Bakit the end si Kristo? He is the end of our stories. Number 2, He is the end of our searching. And lastly, He is the end of our successes. Siya yung katapusan ng ating mga tagumpay. Meron bang tagumpay ang mundo? Matanong ko kayo. I tell you, walang tagumpay ang mundo. Amen? Kasi lahat tayo mamamatay. walang tagumpay. Hindi mo masasabi, ay napaka-successful niya sa buhay. Kala mo lang yun. Amen? Hindi ako naniniwala. Kasi at the back of every successful stories na naririnig mo lang, behind it, meron kang hindi alam. Kaya naniniwala ako, walang success sa mundong ito. Ang success para sa akin, pag matagpuan mo na si Kristo. He is the end of all our successes. Nung namatay si Kristo, ano yung pinakahuling sinabi niya? Nung namatay si Jose Rizal, ano yung pinakahuling sinabi niya? Ouch! Napaka-meaningful, di ba? Napaka-meaningful. Okay, ouch. Daming alam ng mga kabataan ngayon, ano? Ano yung pinakahuling sinabi ni Kristo nung namatay siya? It is finished. Amen? That's the final word of Jesus Christ. Tapos na. Amen? Ano ibig sabihin na? Tapos na. Anong tapos na? It is finished. Yes! Natapos ko rin!
Sa katapusan ng buhay mo, anong pinakahuli mong babanggitin? Tatawid ka sa daan. Ano kayong last word ko? Mag-nominate ka ngayon, mag-nominate ka bago pa mangyari yon. Mag-nominate ka. What is your last word pag kukunin ka na ng Panginoon? See you! Bye! Anyong sayo! Sayonara! Kung meron kang last word bago ka kukunin ng Panginoon, ano yun? Pag-isipan nyo, ha? Meron akong, Pastor, excited ka? Pastor, meron akong last word. Of course, wala namang mag-iisip nun kasi ayaw niyong pag-isipan yung kamatayan. Tama? Sino bang mag-iisip mo yung last word? Pastor, anong pakialam ko sa last word? Gusto ko pang mabuhay. Amen? But, ang taong merong Kristo, he can say something na masasabi mong napaka-memorable, na maiiwan niya. Sabi ni D. Almody, ang last word niya in his deathbed, sabi niya, if this is death, I want to die 1,000 times. Napaka-meaningful, di ba? Ganun pala yung kamatayan. Exciting. Alright? Anong huling sinabi ni Paul when he died? According to the verse. Sabi niya, I have fought a good fight. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. You see, excited sila. Natapos nila. That's the end of all their successes. Sarap. Nung nakikita natin si Kristo, kawawa naman siya. Hindi. Katagumpayan yun, amen? Para sa Kanya, finish! Of course, hindi siya makatawa nung panahon na yun. Wala na siyang lakas, it is finished. Sabi niya. Di ba? Pero pag meron pa siyang lakas doon, yeah, it is finished! Di ba? Sabi ni Paul, kung maririnig mo lang yung sinasabi ni Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Yes! Ganun yun pag meron kang Kristo. Amen? Excited ka how to end your life. And it is a success para sa inyo. Iba yung success sa kamunduhan at iba yung success success when it comes to the Lord Jesus Christ. Okay? The book of Philippians chapter 1 verse 6, this is where we will end. Sabi dito, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will finish it or will perform it until the day of the Lord Jesus Christ. If you are to write your life story this morning, how will you end it? Kung ikaw ang magsusulat ng kwento mo ngayon, paano mo ito tatapusin? Anong katapusan ng kwento mo? Of course, Pastor, and they live happily ever after. Hindi po Disney yung natin, yung buhay natin. Amen? At there's no such thing as happily ever after. Kasi walang forever sa mundong ito, sa buhay po na ito. How will you end your life story? Kung meron tayong review mamaya, okay, if you can post a review, simulan mo ito sa mga words na tatapusin ko. Tatapusin ko. Ikaw na magtapos. Amen? If you are going to write your story, kung ikaw yung magsusulat ng kwento mo, paano mo ito tatapusin? What will be the end of your days? If you can imagine your life, ano yung huli? Ano yung katapusan ng buhay mo? Ano yung mapipicture out mo? Ano yung maiisip mo when you talk about
the end of your life? How are you going to spend all the rest of your life? And how you are going to end it? Anong magiging itsura ng buhay mo? If you're going to imagine it. Okay? Later on, if we will have a post, can you review it kung gusto nyo mag-review? At kung naintindihan nyo ang message natin ngayon. Simulan mo ito sa tatapusin ko. Tama ba? Sinabi ko? Yeah. Tatapusin ko. Okay? Si Kristo ba ay natagpuan mo na ngayong umaga? I don't know what you feel. Hindi ko alam kung ano yung pinagdaraanan mo ngayon. Ano yung mga conflicts mo. Ano yung mga pagsubok mo sa buhay. But I guarantee you, isa lang yung kailangan mong mahanap na magtatapos ng kwento mo sa buhay. At hanggat hindi mo pa siya matagpuan, yung buhay mo ay mananatiling hanging, incomplete, full of questions, uncertain, walang kasiguraduhan. Kung gusto mo ngayon na magkakaroon ng kasiguraduhan ng buhay mo, and you are going to spend it all the rest of your life thinking about the goodness of God, celebrating about the goodness of God in your life, make Christ as your end. Gawin mo si Kristo as your ending ng kwento na yun. Let's bow down our head and let's close our eyes. Pumikit po tayo at manalangin. Ano yung hinahanap mo ngayong umagang ito? Ano yung pinagkakaabalahanan mo? Ano yung gusto mong marating? Of course, maraming tao ngayon, even sa mundong ito, na gusto nilang maabot. Tayo din, na para tayong mountain climbers, we are climbing up hanggang maabot natin yung tuktok na yon. At pag marating mo na ang tuktok na yon, masasabi mong, naabot ko na. Alam mo, there's no such thing in this life na masasabi mong naabot ko na at wala na akong aabutin pa. Kasi ang buhay puno ng incontentment. Ang buhay puno ng dissatisfaction. Ang buhay palaging kulang, hindi talaga napupuno. Ang buhay walang katapusan. Walang katapusang pangangailangan, walang katapusang mga bagay na hinahanap natin. But there's only one way in this life na masasabi mong pag matagpuan mo na siya, that's the end. Would you make Christ as your end this morning? Sasabihin ko, Pastor, I want Him in my life. Sasabihin ko, Pastor, gusto ko yung feeling na yun na hindi ako naaawa sa sarili ko. Gusto kong marating yung feeling na yun na wala na akong hinahanap ang iba. Gusto kong marating yung pakiramdam na yun na wala akong ibang iniisip kundi ang kabutihan ng Diyos. Pastor, gusto kong marating ang pakiramdam na hindi ko nararamdaman na nakakaawa ako. Pastor, gusto kong marating ang pakiramdam na yun. I want to reach that peak. I want to reach yung point na yun na masasabi kong na-achieve ko na. Natagpuan ko na siya. It will only be possible kung matanggap mo si Kristo sa buhay mo sa pamamagitan ni Kristo. Pastor, marami akong hinahanap sa buhay. Pastor, ang daming mga gumugulo sa buhay ko ngayon. Alam mo yung feeling na palagi akong hanging. Palagi akong natatakot. Palagi akong nangangamba. Walang kasiguraduhan. Maybe it's time for you to have Christ.
Dahil pamatagpuan ko na siya, masasabi kong, eto na yun. He is the end. He is the end. Ibig sabihin, pag meron akong Kristo, natanggap ko na ang pinakamalaking bagay na pwede ko matanggap sa buong mundo, sa buhay na ito. At wala na akong ibang hahanapin pa. Pastor, magtatapos ang buhay ko kay Kristo. Pastor, pipiliin ko si Kristo na magtatapos ng aking buhay. I will choose Christ to end the needs, the things that I'm searching for sa buhay po na ito. I will make Christ as my end. Please pray for me. I will raise up my hand. Please pray for me, Pastor. Amen. I see your hand. I'll pray for you. I'll pray for you. Amen. Sino pa? Sino pa? Amen. I pray for you. I'll pray for you. Who else? Amen. I see your hand. I'll pray for you. I'll pray for you. I'll pray for you. Gusto ko, Pastor, na hindi mananatiling hanging ang buhay ko. Ayoko, Pastor, na mananatiling puro katanungan, puro pag-aalinlangan. Gusto kong tapusin na lang lahat ng ito. Gusto kong magkaroon ng katapusan of all my miseries. Gusto kong magkaroon ng katapusan sa lahat ng aking hinahanap. Gusto kong magkaroon ng katapusan sa lahat ng aking pangangailangan. You want to end? You only have to have Jesus Christ. Because He is the end of your story, the end of all your searching, the end of all your successes. Kaya sa atin dito, you don't feel successful. Siguro sa atin dito, nararamdaman mo, feeling mo, hindi ka successful sa buhay. Ang dami mong hindi narating, ang dami mong hindi na-achieve. Why? Because you don't have Christ. Pag meron kang Kristo, kahit marami kang mga bagay na wala sa buhay mo, masasabi mong you are victorious. Masasabi mong you are very successful. Why? Because He is the end of all our successes. Wala nang pinakamatagumpay na tao sa buong mundong ito, ang taong merong Kristo sa buhay niya. You need Christ this morning.